Hello! Sa part 15 ng ating video series na ito tungkol pa rin sa Republic Act 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay tinalakay natin ang section 6 ng batas na ito. Ito yung tungkol sa mga prohibition ng mga members ng House of Representatives at sa kanilang mga kamag-anak. Ngayon naman ay talakayin naman natin yung tungkol sa statement of assets and liabilities. Kasi alam nyo ba, or marami naman na siguro nakakaalam dito na yung mga empleyado ng gobyerno, mga public officer, are required yan mag-submit ng kanilang statement of assets, liabilities, and net worth kada taon. So, itong requirement na ito para sa mga government employees, government officials, ay nanggaling pala sa Republic Act 3019. Ito ay nakapaloob sa Section 7. Ano ba ang sinasabi ng Section 7 ng batas na ito? Ang sabi dito, every public officer within 30 days after assuming office, thereafter or on or before the 15th day of April following the close of every calendar year, as well as upon the expiration of his term of office, or upon his resignation or separation from office, shall prepare and file with the office of the corresponding department head, or in the case of a head of department or chief of an independent office, with the office of the President, a true, detailed, sworn statement of assets, liabilities, including a statement of the amounts and sources of his income, the amounts of his personal and family expenses, and the amount of income taxes paid for the next preceding calendar year, provided that public officers assuming office less than 2 months before the end of the calendar year may file their first statement on or before the 15th day of April following the close of the said calendar year. So, ito yung requirement doon sa mga government employees na mag-file sila ng kanilang statement. Doon nakapaloob sa Statement of Assets and Liabilities. Familiar ito sa mga nagtatrabaho ng gobyerno, kung ano yung kanyang mga income, ano yung kanyang mga pag-aari, dapat naka-state doon, at kung ano yung mga kanyang pagkakautang. So, yung mga assets at saka liabilities, pagsama-samahin lahat yon, tapos yung kahuli-hulihan, yung assets minus liabilities, kung magkano yung kanyang net worth. Doon kinukuha kung magkano yung kanyang net worth sa taon na yon na nag-report siya ng kanyang SALN. Okay? So, itong statement of assets and liabilities, ni-require ito para mabigyang buhay. Dito rin ginagawang basihan yung provision naman ng Section 8 sa parehong batas, Republic Act 3019 pa rin. Kasi sa Section 8, dito naman, tinitingnan yung mga unexplained wealth, yung mga kayamanan ng mga empleyado ng gobyerno, mga official ng gobyerno, na hindi nila maipaliwanag, out of proportion sa kanilang income, o yung mga income na hindi nila maipaliwanag, or yung halimbawa, yung out of proportion na ibig sabihin, ito lang naman ang sahod mo pero sobra-sobra naman yung pag-aari mo, parang hindi naman abot, hindi naman yan mabili, ma-acquire kung wala kang extra income. So, hindi niya maipaliwanag yun. Kaya, ni-require yun, mag-file ng statement of assets para, kasi sa Section 8, pag meron kang unexplained wealth, kung meron kang income or kinikita or kayamanan na sobra sa sahod mo, out of proportion sa kinikita mo sa bilang empleyado ng gobyerno, ay magiging ground yon para i-dismiss ka from the service. Isa sa mga kinukonsidera dito ay yung halimbawa, pati yung kita ng asawa mo, kung masyadong malaki, kasama din yun sa ikukonsidera. Yung biglang yumaman, nung nakapwesto na sa gobyerno ay biglang yumaman, tapos wala naman siyang ganung asset nung panahon na hindi pa siya nakatrabaho sa gobyerno. Tapos pati yung mga travels abroad, yung ostentatious display ng kayamanan, yung masyadong maluho ang pamumuhay na empleyado ka ng gobyerno, so kukwestiyonin yun, kukonsiderahin yun, titingnan yun. Yung bang tinatawag na lifestyle check, naririnig na natin madalas yun, dito binabase yun.
sa SALN. Kasi kung sa report ng SALN mo, ganito lang yung kita mo, ganito lang yung income mo, ganito yung assets mo, ganito lang yung net worth mo, pero bakit lumalabas na parang marangya, masyadong luxurious yung pamumuhay mo? Kasama na is kinukonsidera yun yung madalas pag-travel abroad na hindi naman official travel or official business. Kumbaga, wala namang kaugnayan. Kung biyahe-biyahe lang na bakasyon-bakasyon, isa din yan sa kinukonsidera dito sa Section 8 ng Republic Act 3019. Kasi kung makikita dyan na mayroon kang unexplained wealth, isa yun sa mga grounds para ma-remove o ma-dismiss ka sa office.